Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Nako kabibig, salamat po sa lahat ng mga Duterte supporters at mga DDS. Parang nagbunga na yata ang ating mga panalangin na makauwi or maalis si Pangulong Duterte sa ICC. Kasi talagang ginawa ni VP Sara lahat nagpakumbaba, bumisita sa iba't ibang bansa, yumuko, talagang humingi ng tulong sa mga leader sa ibang bansa, sumamo na sana pakinggan ang kanyang hiling na kung pwede doon manatili si Pangulong Duterte kung lalabas na ang interim release mga kabibig. Alam natin na si VP Sara every now and then pupunta sa mga iba't ibang bansa. Pero take note ha, kahit si VP Sara pumupunta sa iba't ibang bansa, gamit ang kanyang pera. Hindi niya ginamit ang pera ng OVP. Yung iba nagpakalat ng fake news na si VP Sara kahit saan magpunta ay gamit ang pera ng taong bayan. Excuse me po, hindi po gamit ni VP Sara ang pera ng taong bayan. So ngayon, sa ginawa ni VP Sara, nagsusumamo, hindi natin alam kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanyang ama. Naintindihan niyo ang point ni VP Sara. Gagawin ang lahat para sa ama, para ligtas ang kanyang ama. Sabi ni VP Sara, wala nang pwedeng mapagkatiwalaan sa Pilipinas kasi kung hihingi siya ng tulong sa mga kaalyado or kakilala tungkol sa matulungan siya na kausapin ang mga leader sa iba't ibang bansa, parang malabo na mapagbigyan siya na doon naging bagong tahanan ni Pangulong Duterte. At least, hindi siya humingi ng tulong sa mga politiko na feeling friendly sa harap, pero pinagtratador pala si VP Sara. So eto kabibig, ang laman ng statement ni VP Sara. I know this is already good news sa ating lahat, lalo na yung sobrang taimtim na nalangin na sana makauwi si Pangulong Duterte. Heto ang magandang good news na ibabahagi ni VP Sara sa ating lahat. At sana hindi matatapos ang ating panalangin na sana magkaroon ng interim release pang Duterte kahit saang bansa man yan, as long as comfortable siya at makasama niya ang kanyang pamilya. Let's watch this. July 2024. Tungkol ito kay, tungkol ito kay, hindi yan kabibig, hanap ko ng iba ha. Yun pala kay F. Eliza Marcos na tinawag ni VP Sara na mas maganda pa ang penguin kumpara kay Lisa Marcos. Uy, grabe si VP Sara. Mas maganda pa daw ang penguin kumpara kay... Grabe. As in, na-shock ako sa statement ni VP Sara. Sabi dito, his legal counsel Nicholas Kaufman requested the postponement for a medical examination claiming Duterte is unfit to face the proceeding. Vice President Duterte also made a humanitarian appeal arguing that ICC should show compassion for an 8-year-old man who is sick. Tama lang naman kabibig ko. Tama lang talaga na kung sana maintindihan ng ICC na matanda na si Pangulong Duterte at may mga sakit na si Pangulong Duterte. Ito na kabibig ang I think I already showed this video to you, pero ang sarap pakinggan na merong tawag dito, na may resulta ang ginagawa nating panalangin para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na. May mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ang
Ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Na hanggang ngayon, hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges. Wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Dili na mo ganahan kay PRD? Oh, sige. Paspason lang na ako, ha? Update sa iyahang kaso. Na yung mga gi-file. Ang abogado nag-file na og jurisdiction. No? Nagaingon ang abogado, wala may jurisdiction. Kaya nagsugod ang inyong investigasyon, duha ng katuig ang nila, ay sorry, Tagalog di ay. Ang kanyang ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam kung makakauwi siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Oh my God. Bring him home alive! Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita niyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan.
Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niya sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hahanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy ma'am, buhay na buhay lahat ng buhaya. Buhay na buhay lahat ng buhaya, mga kabibig. So yun po mga kabibig, ang good news na ating pinakikindan kay VP Sara na talagang meron ng bansa na kukup-kup kay Pangulong Duterte pag meron ng interim release. So grabe no ang ginawa ni VP Sara no. Dito mo talagang ma-realize na hindi niya iniwanan ang kanyang ama. And kahit sinabi niya nga ni VP Sara na sana ay magpalabas na ng interim release ang ICC. Kasi wala pang ang hearing of charges. Ikinulong nila sa Pangulong Duterte, ilang buwan na. Malapit na mag-1 taon. Diba? So, yun lang kabibig ang ating Litis Libag-Libag for today. Meron pang isang video kung saan pinagtawanan ni VP Sara si Liza Marcos. Pero wag na natin yung si Liza Marcos. Ay, ganun talaga siya. Wala tayong magagawa sa kanya. So lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. I-share nyo ha ang good news. Na-like mo na ba ang video? Hindi mo pa na-like. Tapos, sobrang happy ka na sa mga latest news ni VP Sara. Basta ang importante kabibig, meron ng bansang handang kumupkop kay Pangulong Duterte. Meron ng bansa na naniniwala na inosente si Pangulong Duterte. At merong isang bansa na talagang pinaniwalaan si VP Sara. At alam niya na si VP Sara at si Pangulong Duterte ay biktima lang ng mga politiko na gustong mawala ang mga Duterte at hindi na makagalaw ang mga Duterte sa Pilipinas. Do you agree with me, kabibig? Kung agree ka, comment down below and like this video. Bye everyone. See you next time.